Hello, blessed morning! Kumusta po kayong lahat? Purihin ang Panginoon, ginising na naman niya tayo sa araw na ito. At syempre, bago po tayo magpatuloy sa ating maghapon, katulad ng nakaugalian natin, magbasa muna tayo ng salita ng Diyos. Ano po? So, ang ating morning devotion po ay pinamagatan po natin ngayon na Savor Every Bite. Ang ating verse po ay mula sa Psalms 119, verse 103. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Amen. Basahin po natin dito sa ating Our Daily Bread. Sabi po ng author, my wife, Marty, often tells me, Joe, you eat too fast. Slow down and enjoy your meal. I'm usually done long before she is because she takes time to savor every bite. I wonder how many of us rush through reading God's Word without really savoring it. The psalmist said about it, how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth, in Psalms 119, verse 103. That sounds good to me. What are the benefits of delighting in the rich food of Scripture? A daily meal of God's Word helps to keep anxiety, pride, fear, and temptation from plaguing our undernourished hearts and strengthens us for a victorious journey. The Word gives us wisdom and understanding in verses 98 to 100. Basahin po natin. Your commands are always with me and make me wiser than my enemies. I have more insight than all my teachers, for I meditate on your statutes. I have more understanding than the elders, for I obey your precepts. Amen. And it helps restrain our feet from evil. So, mabasa naman natin yun sa verse 101. I have kept my feet from evil path so that I might obey your word. Just as our digestive system distributes nutrients to our bodies, God's Word, when digested, nourishes our minds, our emotions, and our will. Rather than grabbing the Word on the run just before dashing out the door, it's important to read it at a time and in a place where we can really fellowship with God. Take time and enjoy savoring the richness of God's Word. Amen. Praise the Lord. So, savor every bite. Ito yung nakaka-relate ako dito sa niya kasi mabilis akong kumain. Talagang tawag dyan, nauuna ako lagi sa mga kasabay ko, nauuna ako lagi matapos. Pero marami akong nakain doon kasi mabilis lang talaga akong kumain. Pero nung napangasawa ko si Kuya Alex, mas mabilis pa siya. Kasi nagugulat ako sa kanya, mabilis lang ako kumain, pero halfway pa lang ako, tapos na siya. Ganun siya kabilis kumain. So, minsan, ganun din tayo sa salita ng Diyos. Pagka pasok tayo para lang masabi na nagbasa tayo ng salita ng Diyos, so parang basa-basa, dire-diretso, tapos layas na tayo, ganun. Or kung may pupuntahan pa tayo, iniisip natin na may pupuntahan tayo, pero dahil tayo na magbabasa tayo ng salita ng Diyos, so magbasa muna tayo mabilisan, tapos layas. Kung napapansin po natin, pag tayo po ay kumakain, pag hindi natin siya ginuya ng maayos, yung gulay, lalabas siya gulay pa rin, di ba? Hindi na-absorb ng katawan natin yung nutrients na dapat ma-absorb ng katawan natin kasi hindi niya kayang i-digest yun. So, kailangan nguyain natin ng maayos yung ating food instead of parang ilang bite lang tapos lunok ka agad dahil nagmamadali tayo. In the same manner, sa salita ng Diyos, hindi natin ma-absorb yung nutrients niya, hindi natin ma-enjoy yung flavor ng salita ng Diyos kung lagi tayong on the rush pag kumakain ng Word of God. Minsan mapapansin natin, merong mga matatakaw, malakas kumain, pero parang malnourished, kasi mabilis silang kumain, hindi na-absorb ng katawan yung mga nutrients, kasi may process yan kailangan talaga, i-breakdown mo muna, tapos pag inano mo sa tiyan, so saka palang ma-absorb yung mga nutrients, pag na-breakdown siya properly, otherwise, lalabas siya, ganun pa rin. So, sa salita ng Diyos din, pag hindi natin siya, sinavor, dahan-dahan, dinigest, mineditate, pasok dito, labas doon, ganun pa rin. Wala tayong na-absorb ng nutrients, walang pagbabago na nagawa sa ating buhay. Kasi hindi natin in-enjoy, hindi natin mineditate, hindi natin, kumbaga nilasahan yung flavor ng salita ng Diyos.
Kaya minsan magtataka tayo, meron ding mga lagi naman sila nagbabasa ng ang salita ng Diyos, pero spiritually speaking, ano pa rin sila, hindi pa rin sila gano'n ka-mature kahit regular naman sila nagbabasa ng salita ng Diyos. May mga gano'n pong instances na minsan babasa ako ng salita ng Diyos pero parang hindi ko naman nakikita yung kasagutan na hinihingi ko. Hindi ko nakikita yung parang wala akong na-absorb na mensahe sa binabasa ko, gano'n. Take time to savor the food, nguyain natin ng dahan-dahan, kainin natin ng dahan-dahan, tikman natin yung lahat ng ng lasa, i-savor natin yung flavor na. So ganun po ang pagkain ng ating spiritual food din. So wag tayong magbabasa ng salita ng Diyos kung tayo ay nagmamadali at may pupuntahan. Or kung may pupuntahan tayo, supposedly, maglaan tayo ng earlier time na hindi tayo magmamadali. Let's say, routine mo na morning, bago ka pumasok, ay magbabasa ka muna ng salita ng Diyos. Wake up like 30 minutes earlier or 15 minutes earlier, just so hindi ka magmamadali sa pagbabasa mo ng salita ng Diyos. Kung sa gabi naman, nagiging routine natin na magbasa tayo ng salita ng Diyos bago matulog, try to go to bed early. Sa halip na 10 ka pupunta sa higaan mo at magbabasa ng salita ng Diyos bago ka matulog, so antok na antok ka na, why not try it 9:30 or 9 para ma-enjoy mo siya ma-enjoy mo yung pagbabasa mo ng salita ng Diyos, hindi ka magmamadali, maunawaan mo siya ng mabuti. At syempre, andun yung pakikipag-fellowship talaga sa ating Panginoon. 'Di ba pagka meal time sa family natin, usually yun yung parang bonding time natin. So kung lahat tayo nagmamadali, subo-subo, layas, walang bonding, walang fellowship. So ganun din sa pagkain natin ng spiritual food natin. Kung kain-kain tapos nagmamadali, so wala yung fellowship, basta lang parang makatugon ka lang dun sa requirement na magbasa ng salita ng Diyos. Pero wala yung bonding yun ng Panginoon. So, let us take time. Siyempre, kausapin muna natin ang Panginoon, humingi tayo ng wisdom na maunawaan yung kanyang salita. And then, basahin natin siya. Kung hindi natin maintindihan ng isang basa, ulitin natin. Kasi may mga times na isang basa mo lang ay hindi mo siya magigets kaagad, no? So, ulitin mo siya, dahan-dahan, humingi tayo sa Panginoon ng wisdom. At yung pakikipag-usap natin sa Panginoon sa paghingi ng wisdom, yun yung fellowship natin sa Kanya, yung banding natin. Pasensya na po, may sipon yata yung kasama na lahat. So, yun yung parang banding natin, So now, ano yung benefits? Pagka ganun ang ginawa natin, pag sinavor natin yung every bite of the Word of God. So katulad din sa physical food, ang benefits niya is na-absorb natin yung lahat ng nutrients na kailangan ng ating katawan. So sa spiritual food, ganoon din. So what are the benefits of delighting in the rich food of the Scripture? So a daily meal of God's Word helps us to keep anxiety, pride, fear, and temptation from plaguing our undernourished hearts and strengthens us for a victorious journey. So yung nabasa po natin sa 98 to 100, the Word gives us wisdom and understanding. Sabi po sa 98 to 100, your commands are always with me and make me wiser than my enemies. Ano po yung enemies natin? Siyempre, ang Diablo, So, nagiging mas wiser tayo doon sa mga pagka sinisavor natin ang salita ng Diyos. Mas nagiging wiser tayo, hindi niya tayo mapaglalalangan, hindi niya tayo maluloko. I have more insight than all my teachers, for I meditate on your statutes. And so 100, I have more understanding than the elders, for I obey your precepts. So pag nagbabasa po tayo lagi ng salita ng Diyos, mas nagiging wiser po tayo kaysa doon sa mga mas nakakatanda sa atin by age. Kumbaga, mas nagiging mature tayo kumpara dun sa mga elders natin. It's not something na kailangan nating ipagyabang. Kaya ibalik natin ang glory sa ating Panginoon. Pero yung kagandahan po dito is yung nagiging mature tayo sa ating mga decision making, nagiging mature tayo sa ating mga pananaw sa buhay. Minsan merong mga older by age, pero the way sila mag-decision, lalo na kung wala sila sa Panginoon, the way sila mag-decide is very immature, impulsive. Pero kung tayo ay nasa Panginoon at lagi tayong nag-meditate ng Kanyang salita, we will be wiser. Mas marami tayong insight compared sa mga older by age, and mas nakakaunawa tayo. So yun yung kagandahan pag lagi tayong nag-meditate at nagbabasa ng salita ng Diyos at inuunawa talaga natin yung salita ng Diyos. And the next,
It helps restrain our feet from evil. So, napipigilan tayo sa paggawa ng masama. Ano po? Napipigilan tayo na mag-give in sa temptations. So, sabi po sa verse 101, na Psalms 119 po lahat itong binabasa natin. Ano po? Sa verse 101, I have kept my feet from evil path so that I might obey your word. So, pag tayo po ay laging nagbabasa ng salita ng Diyos, sinisavor natin ang salita ng Diyos, napipigilan tayo na gumawa ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Ano po? Kasi nga, mararemind tayo na, sabi nga pala ng Panginoon dun sa nabasa ko. At saka, pag lagi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, nauunawaan natin at nalalaman natin yung kalooban niya. At yung hindi niya kalooban, syempre. So, pagka merong nagtitempt sa'yo na manood tayo ng ganitong video, so alam mo na hindi kalooban ng Panginoon yan, then you can say no. Pag may tumutukso sa'yo na, let's say, mag-cheat ka, hindi man malalaman ng asawa mo, chat-chat lang naman, ganyan. You know, it's wrong. So, dahil sa nababasa mo sa salita ng Diyos, na tumingin pa nga lang ng mahalay sa babae or sa lalaki man, ay nagkakasala ka na ng adultery, then you know that it's wrong. So, alam mo na hindi kalooban ng Panginoon yun. You can say no, ano po. Kung tinitempt ka na kumuha ng bagay na hindi sa'yo, nabasa mo sa salita ng Diyos, nalaman mo sa salita ng Diyos na hindi yun kalooban ng Panginoon, then you can say no. Diba? So, it keeps us from evil path. Ano po? At yun nga, nagkakaroon tayo ng wisdom and discernment. Diba? Wisdom and understanding. So, wisdom and discernment, nauunawaan natin yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos at yung mga bagay na dapat natin gawin dahil yun ay kalugod-lugod sa Diyos. And if we savor every bite of God's word, masasabi din natin yung sinabi ng author dito sa Psalms 119 verse 103, how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Sa physical food po kasi hindi natin siya gaanong nai-enjoy. Yung parang, hindi tayo nasasarapan kasi mabilisan tayo kumain. Pero if we will take time to savor and enjoy the flavor, ma-appreciate natin, ang sarap pa lang ito. So the same way sa salita ng Diyos, if we will take time to savor the flavor, and if we will take time to enjoy the taste, masasarapan tayo at hahanap-hanapin natin siya. So, sabi po dito sa ating ordinary bread, God's word provides the ingredients we need to thrive spiritually. Amen. So, purihin ang Panginoon at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat Panginoon for your words. Salamat Panginoon for reminding us to savor the flavor of your words, O Lord, to enjoy every bite of your words, Panginoon. Kung paano po namin ini-enjoy ang physical food na gift niyo sa amin, Panginoon, the more na we should enjoy and digest, Panginoon, yung spiritual food, Panginoon, na siyang magbibigay sa amin ng wisdom and understanding sa aming paglakad sa buhay at maglalayo sa amin sa kasamaan, Panginoon. Help us from this day onwards na mag-take time, Panginoon, sa pagbabasa ng inyong salita, do not rush into it, at makipag-fellowship po sa inyo, Panginoon. So, help us every day to have a proper conversation with you through prayer and by reading your word, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, at tinataas din po namin sa inyong araw na ito, Panginoon. Bless each and every one of us, Panginoon, na lahat ng hawakan ng aming kamay ay pagpalain ninyo, lahat ng makasalamuhan namin ay pagpalain ninyo through us, Panginoon. Maraming salamat po muli. We pray all of this in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig, mga kapatid, at nawa meron po tayong bagong natutunan ngayon. Ingat po tayo sa maghapon. God bless you all.